pag-uusapan natin ngayong umaga, ang women power. Dahil nga ngayon, kayang-kaya na ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. At today nga, kasama natin ang ilang mga binibini na kisali sa mundo ng mga kalalakihan dito sa Philippine Navy. Let us welcome to Good Morning Boss, si Ensign Jonah Buglosa, ang Mess Officer ng BRP ang Pangulo, and si Corporal Mary Joy de los Santos, ang Drill Instructor ng Marine Corps Training Center sa The Basic School sa Kalumpang, Ternate, Cavite. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Siguro simulan po natin kamusta po ba ang buhay bilang bahagi nga po ng Philippine Navy? Yung sa case ko po, kasi yung Republic Act 7192, yun yung Women in Development and Nation Building Act open kung ba't nagkaroon din ng babae sa PNA. Yun din po yung nag-open sa akin ng opportunity para maging isang sundalo. So, sa Philippine Navy naman po, kasi sa case ko po, nasa barko po ako. So, doon po, pantay-pantay po lahat. Yung kung ano po yung ginagawa ng mga lalaki, nagagawa din po namin mga babae. Kayo naman po. Para sa akin naman is mas masaya yung buhay ko ngayon at naging most challenging kasi isa ako sa mga tagahubog ng mga sundalo doon sa Marine Corps Training Center. And then, how long have both of you been part of the Philippine Navy po? Sige po. Sa akin, 3 years in the Navy. Pero sa AFP is mag-7 years. 7 years and 3, ma'am. Para sa akin naman is 4 years po. Hindi po ba kayo natatakot? Kasi alam naman natin medyo delikado tong trabahong ito. Meron ba kayong fears or talagang na-overcome nyo na ito? Ensign. Pagkasama niyo po kasi yung mga lalaki, hindi niyo nakikita yung sarili niyo as yung difference sa kanila. Although nandun yung physical differences, pero yung very supportive po kasi yung mga sundalo ng lalaki pagdating sa mga babae. Nandun po sila ready to support you. At saka ikaw din as babae, dapat ipakita mo rin sa kanila na hindi ka dapat magiging pabigat sa mga kasama mo at sa organisasyong pinabibilangan. So parang sila yung nagiging protector nyo doon. Kaya naman po. Para sa akin naman po, ma'am, is alam naman natin ang buhay ng mga sundalo is delikado. So na-overcome ko yung fear na ito during that time na nag-training pa ako bilang kandidatong sundalo. So doon ko na-develop yung fear ko, then na-overcome ko, at then doon ko natutunan kung ano nga ba ang buhay ng bilang isang sundalo, mas lalo na sa buhay namin bilang mga kababaihan. So nakita ko doon sa training center na kung ano yung kaya ng mga kalalakihan at pinapakita din namin na kaya rin namin. So kumbaga masasabi po natin na kumbaga meron ng gender equality, wala naman pong special treatment na natatanggap ang mga kababaihan dahil nga po sa kanilang sex, kumbaga. So pare-pareho po, pantay-pantay po. Ang pag-assign po ng trabaho ay pare-pareho po para maging lalaki at babae. Walang bias, walang discrimination. Pantay-pantay naman po, sir. Okay. Kamusta naman po yung training? So pareho lang yung ginagawa ng kalalakihan at yung... Although yung kasi, alam naman natin na yung pagiging, like yung katulad ni Gabriela Silang, hindi yun, at saka hindi yun, kumbaga hindi yun nagagawa overnight. Yes. So, thorough training talaga, at saka nandun din yung determination mo na i-prove na kaya mo. Kasi alam mo yung pinasukan mong organisasyon. Kaya naman Para po. naman po, ma'am, sa training ng Marines is may standard tayo na sinasabi ng Philippine Marine Corps. So, pinasok namin ito bilang mga kababaihan. Kung ano yung standard ng Philippine Marine Corps, yun din kami ang nag-a-adjust, kami yung nag-double time, or may mga extra menu kami and regarding for the physically fit, kung paano namin ma-overcome yung mga kalakasan ng mga lalakihan. Yes. Ito naman, bilang mga babae, siguro sa inyong mga pamilya, ano naman siguro yung naging reaksyon ng inyong pamilya na ninais nyo nga sumali sa Philippine Navy na alam naman natin na parang medyo delikado nga talaga ang lagay ng inyong trabaho. At syempre para sa inyong mga magulang ay ang trato sa inyo ay siguro mga babae kayo sa inyong pamilya. Paano nila tinanggap ang inyong pagkagusto nga na magserbisyo sa Hukbong Sanatahan ng Pilipinas? Pumasok sa pagiging sundalo, ang babae na kami. And hindi po yun nabago kahit nandun na kami sa service. Mas nagiging
mas nakita pa nga po namin yung differences between male and female. Yung pagdating po sa parents ko, mas nagiging proud sila kasi since wala akong kapatid na lalaki, parang ako yung Nag-represent sa inyong oo, pamilya. at saka ako yung nagiging, kasi since dream ng parents ko na magkaroon ng anak na sundalo, ako yung parang Nag-fulfill nag-fulfill dun sa ng dream na yun. Opo. Okay, kayo naman. Para sa akin naman po, ma'am, is unang-una very proud yung parents ko no, sa naging profession ko ngayon. Yun na yun yung delikado na profession, which is the being a soldier. So, syempre naman na kung ano yung marinig nila sa mga balita na time na delikado yung buhay ng mga sundalo, so andun din yung kaba nila or yun, pinipray na lang din nila na maging maganda yung buhay ko. Ikwento niyo naman sa amin kung ano yung ordinary day niyo. Ano ba yung schedule ng May typical parte. na araw ninyo? Sa face ko po, ma'am, 0500, yun po yung rebili namin, yun yung time nagigising kami. Tapos 05, calisthenics na po, bali tatakbo na po yung buong barko. Tapos 0700, magsa-start na po yung master, yung accounting ng mga tropa. Okay. And then 0800, din po magsa-start yung overall na trabaho ng barko. So, araw-araw ito na Yun po yung nag-workout typical kayo? namin na Yun ang schedule for a routine. day. Okay. Kaya naman po. Para sa amin naman, ma'am, when we talk about in the Marine Corps Training Center at the Basic School at Ternate, Cavite, so yung time naman doon ng mga candidate soldier bilang sa akin na isang drill instructor. So, from 0400 Hotel until 2200 Hotel, yun yung time na hinahawakan namin yung candidate soldier. So, yung rest time na lang na din namin is from 22 up hanggang 3:30, 03:30, 110. So talagang napaka-busy ng mga araw pala talaga. Na buong araw, imposibleng wala silang ginagawa. Sabay lang pala tayo nagigising. Exactly. Pero tulog tayo paghapon. Pero ito po, paano niyo po naman nagagawang i-balance kumbaga yung inyong trabaho at inyong pagserbisyo? Siyempre sa oras din ng inyong pamilya na I'm sure na pag kayo na-assign sa malalayo ay namimiss nyo sila at kayo ay namimiss din. So paano nahahanap yung compromise sa dalawang ito? Sanay na po kasi yung family ko, like sa case ko, once a year lang ako umuwi sa amin. Sanay na po malayo ako at saka sanay na po sila na ganun yung schedule ko. Since dati pa po, sinasabi ko na sa kanila na iba tong life na pinasukan ko ngayon. Maraming pagbabago and sa matter of nagiging habit na lang po yun. Okay. Yes. Para sa akin naman din po, although sabihin natin na very busy yung time na pagtatrabaho bilang drill instructor. So, every 6 months naman din po, binibigyan kami ng 10 days and 10 days break or 15 days. So, may mga time naman kung case-to-case na problem na kung magpaalam ka regarding sa family nyo. So, may mga sinasabi tayo na mag-pop ka kung ano yung intention mo. Kung regarding naman sa family, binibigyan ka naman ng opportunity para mag-uwi ka at i-face mo yung problem and most especially sa pamilya mo. Pag-usapan naman natin yung Navy. Alam naman natin ngayon na mayroong modernization na nagaganap. Ano naman masasabi nyo dito? Yung mas maganda po yun kasi mas madami pong opportunities for, especially for us junior officers and junior enlisted personnel na maramdaman yung modernization, like yung pag-procure natin ng mga bagong barko. Mas malaking opportunity po yun sa amin kasi yung buhay talaga ng Navy ay dapat po talaga sa barko. So pag mas maraming barko, ibig sabihin nun, mas madami sa amin na ma-accommodate ng isang barko. Mary Joy. Para sa Marines naman, ma'am, is may mga activities na rin tayo ngayon sa joint activities, which is the US Marines. So yun yung time na yun na kung ano yung activity nila, then activity dito, then may mga training naman tayo. Siguro na lang po, mga ma'am, mga huling mensahe na lang po na nais nyo ipaabot sa ating mga manonood. At syempre, kayo po ay nagsisilbing inspirasyon po para sa mga kababaihan na nais kayang sumali sa hukbong sa ng ating bansa. So baka meron kayong mensahe nais ipaabot sa kanila ngayong umaga. Para sa mga babaeng gustong mag-join ng Philippine Navy, though hindi ito madali, isipin nyo na lang na kaya namin. I'm sure kakayanin nyo rin and take it as a challenge.
basta isipin niyo lang na pag pumasok kayo sa Navy, hindi kayo nagbabakasyon. It's a rare opportunity to serve your country. Para sa akin naman, ang mensahe ko sa kababaihan na gustong pumasok sa Philippine Navy and most especially sa Philippine Marine Corps, dapat unang-una is malakas yung pangangatawan nyo, then maipasa nyo yung mga exams, then kung kaya nyo, be sure na voluntarily or sa galing sa pusong loob nyo na pumasok kayo bilang sundalo, then kung sa palagay nyo na kayang-kaya nyo, then join, be a part of the few, the proud, the Marine Corps. Alright. Okay, maraming salamat po. Once again, that was Ensign Jonah Buglosa, ang Mess Officer ng BRP, ang Pangulo, and Corporal Mary Joy de los Santos, ang Drill Instructor ng Marine Corps Training Center sa The Basic School. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong Thank umaga you. at manatili kayo inspirasyon sa marami sa mga kababaihan nating nais sumali rin sa musang lahat. Maraming salamat po. Thank you.